Waiting. Okay. Wait lang po tayo. Para, yan. Yun. Okay, mic test muna po tayo. Kamusta po yung mic nyo, Sir Ruel? Ay, mic test, mic test. Kumusta po? Okay. Sir Jerry, pa-test nga po ng mic. Good afternoon, everyone. Okay. Sir Marvin, pa-test po ng mic. Good afternoon, BBM. And Tita Tess Molina, pa-test po ng mic. Good afternoon, IB Mac. Okay. So, yun po, introductory. Welcome po sa Integrated. Sumasabit pa. Sumasabit pa. Yun. Welcome po sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Forum na ginagawa namin every Wednesday. Nandito po ngayon tayo sa ating forum upang pag-usapan ang mga problema na kinakaharap ng supplier, clients, and community problem na hanapan natin yung solution using sa mga experience ng ating mga bisita. So, yun po, ako po muli si Erwin Negrito, Operation Manager ng Bata Balita Marketplace. And kasama po natin ang team natin, si Tita Tess Molina from UK, Quality Assurance, Sir Jerry from Benguet, Sales Head Consultant, and Sir Marvin from QC, Caloocan. Caloocan ba, Sir Marvin? Caloocan, ang aming HR and Marketing Consultant. And nandiyan po ang ating supportive team na IT and social media, Sir Saldi ng social media, and Sir Bert ng IT consultant. And ang aking putihing may bahay, asawa ko po, Rhea, ang finance po natin, kaya walang kupit sa sahod. Yan. Walang kupit sa sahod. Yun po, ito po natin ang visitors natin for today's Si Sir Josh video pa, po. sa LGU ng Aritaw. Nandiyan po ba? Yun. Welcome, Sir Josh ng LGU Aritaw po. Aming family po sa Aritaw. Yan. God bless po kay Sir Burr and Ma'am Geraldine dyan. Shoutout po sa inyo. And sa NBAT, kay Ma'am Julie, ang aming navigator. Shoutout. And bagong Lambert sa may Benguet po. Shoutout. Marami na tayo sa shoutout mamaya. And yun po, papakilala po natin ang bisita. Sir Marvin, pakilala po natin ang ating bisita. Ayun, so good afternoon po. Welcome, Sir Ruel. Salamat sa punta dito sa IB Mac. Kala ko di mo ako pagbibigyan. Pero napakabuti ng Diyos dahil mabait ka, pinagbigyan mo kami. Si Sir Ruel po ay taga Cebu, na kung saan po siya po ay may business ng lechon, manok, or lechon house. Ang pangalan po ng business niya is Don Ricardo's Lechon House. Tama, sir? And then meron po siyang channel sa YouTube na kung saan ay Food Daddy TV. So i-follow nyo po yan kasi marami kayong matututunan sa kanya. Marami po siyang itinuturo doon how to start the business. Kasi si Sir Ricardo or si Sir Ruel is ang heart niya is to help mostly sa mga OFW. Ayan, ikukwento niya later kung ano po, paano siya nag-start. So kami po ni Sir Ruel ay nagkakilala lamang sa SOCMED, o di ba? Napaka-high-tech na ng mundo natin ngayon, no? Social media lang, magkakatagpo-tagpo tayo. So, ayan po. Sir Ruel, go! Ayan, pakilala po kayo, Sir Ruel. Go, lolo. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. So, saan man party, as I said, so, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi. Ako po si Ruel Galolo, sa YouTube ko is Food Daddy TV po. So nakikilala tayong Food Daddy TV diyan sa YouTube dahil nagsimula tayo nung kasagsagan ng pandemic, no? So yung main business natin ay lechon manok. Mayroon tayo dito sa Cebu, mayroon na akong sariling branch. 5 outlet lang naman yung mini-maintain ko, pero marami na tayong mga partners nationwide. So background ko, ako po ay isang accounting graduate, hindi naman ako accountant.
how many years nandun ako sa office. Katulad lang ng ordinaryong empleyado, ilang siguro mga 15 years, and then nalipat ako, yung accounting ako ng feed mill. So related pa rin sa agriculture or sa poultry talaga kami. So nandun ako na-assign sa accounting ng feed mill, and then nalipat ako ng sales, and then nang nandun ako sa sales, halos lahat ay napuntahan ko na, like doon sa mga katayan, doon sa, since nasa sales tayo, halos lahat ng mga nasa poultry na magiging kaibigan na rin natin. Kaya with regards sa operation ng poultry, parang well-versed na tayo sa lahat ng mga department. Like doon sa galing doon sa breeder hanggang doon sa pagkakatay ng manok. Meron tayong mga idea niyan kung anong klaseng negosyo itong sa poultry. So, nag-start ako ng lechon manok business ko 2007 while isang empleyado pa tayo. And then, siguro after 2 years, nag-resign tayo, nag-focus tayo dito sa ating lechonan. So, yun po ang ating background. Yung in-handle po natin pala nung doon sa sales na ako ay sales. Baga, meron akong mga distributors ng Dries Chicken at ako yung nag-handle sa kanila. Hindi ko lang babagitin yung pangalan ng company, pero isa sa malaking company ng bansa natin. So yun lang po. Magtanong lang kayo, sir, baka di ako Hello. di kayo So, nakakatawang marinig na yung from from pandemic vlogs yung natin, yung nasimulan mo upang tulungan nga yung iba na maging informative pagdating sa pagbe-business ng manok. So, ang unang question namin, sir, is anong rason mo upang i-create yung Don Ricardo's Lechon Manok House? Bakit mo Actually, siya? sir, yung una talaga Sige. is nag-create yung lechon manok business kasi in preparation, kasi sa pa lang, nung simula pa lang, nung nasa office pa ako, talaga nagdi-dream na ako na someday gusto ko lang talaga magkaroon ng sariling negosyo. Ayaw kong tatanda or aabutin yung taon ko doon lang sa magiging empleyado. So talagang tatak na yan sa ko na someday magkaroon ng sariling negosyo. And then since nandun ako sa manok, nandun ako sa poultry business, so kaya yung na-create yung negosyong lechon manok kasi related naman sa trabaho ko. So 2007 yung doon nag-start yung Don Ricardo's. Si Don Ricardo's pala ay yung papa ko, ay pangalan ng papa ko. So yung related naman kasi yung pangalan naman ng Ricardo's ay since mukhang may recall siya, para din siyang Mexican ang dating, kumbaga may pangalan. Pero lang naman pangalan ng tatay ko yan. So yung Don kasi, yung dito sa Cebu, Dong kasi yan halimbawa, Dong Ricardo. So yung panganay ko na anak ay Ricardo. So, Dodong Ricardo. Kumbaga, sa Tagalog ay, ang tawag yung bunsong lalaki. Sa amin dito si ay Dodong. So, Dong Ricardo. So, ginawa kong parang unique. Inalis ko na yung J, kaya nagiging Don Ricardo's. Doon nagiging Don Ricardo's ang nagiging pangalan ng ating business po. Wala namang kahulugan na mayaman si Don Ricardo's. So, Yan po. ang nakita ko lang pong aral dun sa ginagawa ni Sir Ruel is kung ano yung trabaho mo, possible mo pala siyang maging business in the future, na Yes, pwede mo siyang gamitin as gas mo para maitayo yung sarili mong negosyo. And nakakatuwang isipin na ang iniisip namin yung Don Ricardo kasi is coming from mayaman na tao. Yung pala, ang pinaka-meaning niya from Bisaya is bunsong anak o bunsong kapatid. Tama po Opo. ba yung pag-aay? Tama po, sir. Tama po. Dong. So, inalis lang natin yung J, nagiging Don para maging unique naman. So, kaya yun Galing. ang ng Don Ricardo's. Kayo po, Tita Tess, Sir Marvin, Sir Jerry, may po ba kayo added na info kung gustong itanong o malaman kay Sir Rowell ng ating bisita? Hello?
Nandiyan po ba kayo? Na-frozen kami lahat. Meron. Sige, Sir Actually, Jerry. Ayan, si Sir sige, Marvin. Sir Sige, Jerry. Sir Jerry muna. Sige po. Good afternoon, Sir Ruel, at sa ating mga Hi, sir. taga-baybay sa IBMAC. Good Sir, afternoon po. yung operations niyo, mga ilang taon na po? 2 years na? O ganun? Ano sir, yung 2007 ako talaga nag-start, no? Ah, Itong ating 2007. itong bago nating platform or bagong setup ng business, itong sinasalihan namin ni Sir Marvin, ay yung partnership yung tatawag natin. So, nung nagsimula ito nung pandemic. So, actually, yung plan ko naman talaga ay magkaroon ng franchise business. So, alam naman natin yung franchise, napakamahal. So, since isa yun sa plano ko talaga, actually, ready na po yung setup ko. Yung setup ko sa business ko ay talagang for franchise na. Pero dumating yung time talaga na iniisip ko, napakamahal ng franchise. Kasi katulad nung sa makilala natin na pa-franchise, umaabot ng 500,000 to 1 million yung franchise fee. So, nung nag-pandemic, talagang parang sinasadya na since gusto ko nga yung franchise, kaso lang laki yung babayaran natin. So, nung nag-pandemic na, may YouTube, tinry ko yung channel ko, ginawa ko na mayroon ako may na-upload, nag-click naman. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit pa nga ako mag-franchise kung pwede naman dito magkaroon ako ng mga partners. So, pinapamadali natin yung pagnegosyo ng ganitong litsunan. Hindi na kailangan mag-franchise. Mayroon tayong new mode of business na mas affordable na kaya nating matulungan yung mga marami nating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga OFW. So, kaya nagkaroon tayo ng ganitong setup dahil yan sa YouTube channel ko. Meron akong mga mga tinuturo kung paano. So, doon talaga nagsimula. Sabi ko, pwede na hindi na tayo mag-franchise. Although maliit lang naman ito, pero sa tingin ko maraming tayong matulungan, maraming magjo-join, so dadami tayo, lalaki tayo. Ganun po. Yes, sir. Alam naman natin, no, sa Philippines talagang nag-boom mga lechong manok, madami mga brands, madami mga brand, ba't ibang klase. Ano pong kaibahan natin sa mga ibang brand ng lechong manok? Oo, besides sa mas mura mas affordable tayo pag mag-start. Actually, system ready na po tayo, ready to go na po kung magiging partner kayo. Advantage din naman kasi yun nga, yung mas mura tayo and then mayroon tayong based doon sa mga partners natin, si Sir Marvin din makapagpatunay din niya na may edge tayo pagdating ng lasa. So, hindi tayo din. Kumbaga, sino mang nauuna diyan, may laban tayo. Ano po, Sir Marvin? Tama ba po? Tama, sir. Tama. So, kasi ganun lang po yun. Pagdating kasi sa mga sa lechon, kung di ako nagkakamali, Cebu is top pagkadating sa mga lechon na pag sinabing lechon na usapan, Cebu. Pag narinig mo yung Cebong salita, masarap na tong lechon. So, naniniwala ako may edge talaga. So, sige, Sir Marvin. Actually, kami ni Sir Ruel is business partner ng ngayon. Hindi ko lang nakakwento sa inyo. So, yun. So, nag-training kami kanina. So, sa lasa naman, talagang kinumpare ko naman sa iba, sa malalaki or sa mga ibang lechonan. Talagang super laban tayo doon sa lasa. Kasi di mo na kailangan ng sauce at the same time, malasa na siya. And then, simple lang yung business niya eh. So, yung pagdating sa inventory, di ka mahihirapan. Kahit dumalaw ka lang sa gabi, makikita mo kasi may inventory, di lang. Hindi tulad ng ibang business na ang daming inventory. Siya madali. Kasi manok lang, number of pieces lang, and then sa same as dun sa liempo. So that's why nakinuha ko siya kasi madali. And then food, and then yung area na nakuha namin is ni Mrs. is maganda. Talaga yung foot traffic, talagang heavy foot traffic. Buti nga binigay sa amin yung area na yun. So, yun kasi yung mga isang tinitingnan doon. And then, nagko-costing kami. Sobrang okay naman yung costing. Talagang
pag binabaan mo yung presyo, masarap na, mababa yung presyo, pangmasa, and then talagang papatok siya doon sa mga dadaan na mga umuuwi from work. Ayan. Then simpleng tao, kayang-kaya nilang bilhin yung isang buong manok or half chicken. Mm. Yun Tama lang. po. So, maganda yung concept ni Sir kasi business partner. Alang franchise fee, whatever fee na mga bagay-bagay. One-time fee lang. And then, ang usapan lang namin is yun lang. Yung solution, hindi ko naman kayang gawin yon yung marination na lasan Cebu. So, sa kanya ko lang talaga yung bibilin. And then, hindi naman tayo mahihirapan sa shipping kasi meron naman siya dito sa Manila na kinukuhaan. So, lang. Tsaka Saka ano ano din, niya, maraming business partners sir, mga OFW like Seaman, niya sa YouTube niya kung mapapanood niyo yung mga Seaman, bumaba sa barko para magnegosyo ng mga lechon. So, ang ano din sa yan. atin, yung mga partners natin sila po yung mga sariling mga pangalan po nila. So, bakit naman magbibili pa tayo ng pangalan sa iba kung pwede naman pala sa atin? So, kung in kaso dadating yung panahon na magkaroon si Sir Marvin ng 20 stores or more than, sa pangalan niyo po, sa pangalan niyo po ni Sir Marvin na business, hindi po sa pangalan. May 20 ka bodsa. Yun lang. May na-realize lang ako dito sa sa business design ni Sir Rowell. Kung di ako nagkakamali, para siyang KFC style business. Recipe yung tinitinda instead na franchise. Or licensing, or kung tama ako ng word in terms sa pagbi-business, is licensing siya. Parang ang binibili sa'yo is formulated or yung secret ingredients ng part ng manok. Tama po ba ako? Sa akin, Hindi, ko lang siya. Tama. Business, Parang mga KFC sir, style. parang gano'n na rin. Pero yung in-offer ko talaga is yung opportunity to have a business sa mga OFW natin. Yun na po ang talagang nagiging product ko. Yung produkto ng ating business na in-offer ay yung nga lechon manok at saka yung liempo. Kasi nakita ko naman na ang daming naghahanap ng mga kababayan natin ng negosyo. So napunta na lang sa iba doon sa mga racket na mga multi-level na parang tawag nito, yung hindi naman lahat yung na-scam ba. So ito yung sagot, sabi ko nga ito yung Sabon-sabon ba yan? Sabon-sabon? sabi ko ito yung tulong natin sa mga kababayan na totoong negosyo. Kasi kahit mag-compute tayo dito, malaman natin na itong negosyo nito ay hindi katulad ng iba na may scam lang tayo. So yung ini-invest natin, makita mo na tatrabahoin din, hindi yung overnight na karon ayaman tayo kaagad. So tatrabahoin lang natin. Ang laki ng posibilidad na magiging totoo yung iniisip natin na ito magkakaano tayo dito. Tama. So, ayun. Tita Tess, baka meron na po kayong question kay Sir Rowell. Thank you. Sige. Magandang hapon po sa lahat. Hello, Kasosyo Ana. Hello, Ma'am Ana, Kasosyo kamusta Ana. po? Greetings muna Taring tayo food. kay Ma'am Ana. Greetings, Ma'am Kasosyo Ana. Baka gusto niyo po magsalita. Food business din po pala si Kasosyo Ana. Siya po ang CEO ng pinakamalaking pastil sa buong Pilipinas. Ang pastil from Tondo. Yan. Ay, Ayan po, Magandang hapon po sa lahat. Di ko alam kung sino nandito eh. May mga kilala ba? O yung mga hindi ko kilala, hello po sa inyo lahat. Ako po Hello si po. Kasosyo Ana. So, ano ba sasabihin ko? Gusto ko lang makinig eh. Yan, welcome po sa IB Mac forum. Maraming salamat. Basta Andiyan good din si afternoon po sa inyo lahat. Thank you, Ma'am Ana. Thank you, Kasosyo Ana. Maraming salamat nandito ka. Very Bisita much natin ngayon welcome. si Sir Ruel ng Food Daddy. Marami siyang natulungan ng mga Kaya businesses. pala, okay po. Oo. Ayun, nakikinig lang po ako. Listener lang tayo. Good Sige. listener. Pag may question ka, okay naman eh. He's willing to take questions. Sige po, Oo. Sure po. Thank you, Ma'am Salamat. Ana. Kay Kasosyo Shoutout din Alvin sa dyan. Sige, ikaw na, Erwin. Sige. Go ahead.
Sorry po. Kasosyo Alvin dyan ng, ng Kabanatuan, ang ating BBMJ. ah, fruit basket. Hello Yun, no? po, Uy, hello po mga kasosyo. kung magkakasama kayo, Opo. Hello. May feedback nga po. Ah. Kung sino yung kasali dyan na may, na may mic, pwede niyo pong ipa-close muna para hindi mag-feedback. Yun po. Thank you po. Ayan. Sige. Sa mga gusto pong mag-share at mag-likes ng page namin, you are entitled for a raffle ticket. So, i-share nyo lang po at saka i-like sa inyong mga Facebook wall. So, join lang po sa Batang Balintawak. So, ito na, magko-question na uli ako, ha? Kay Okay po. Sige po, Sir ma'am. Ruel. Sige po. Sir Ruel, anong mga challenges nung nagsisimula ka? Nagsisimula ka palang mag-business? Anong mga Actually po, challenges mo? normally po ang challenges natin yung hindi pa tayo kumikita. Yung sa first how many months hindi tayo kumikita. Pero nung sinimulan ko kasi yung business ko, ay nag-work pa ako. So, isang outlet lang naman nung una, pina-maintain ko lang isang tao. Yung ko doon target ko talaga ay magkaano lang siya, makasahod ako, makarenta. And then almost ilang buwan yon. So, pero tinitiis ko lang yon kasi nga mayroon akong tinitingnan ko in the long term. So kasi pag mayroon talagang sa first how many days, lalo na sa akin, wala naman akong mentor. Hindi katulad ngayon na tayo na yung nag-mentor. So dati kasi solo ko lang. So iniisip ko kung paano ito palakihin, paano ito magkaano. So dumating talaga sa punto na halos mag-give up ako kasi nga may time talagang hindi kumikita. And then since that time nagtatrabaho din ako. Pero yung ko lang talaga ay tinitingnan ko na someday mag-resign ako. Paano ako mag-resign kung wala naman akong pupuntahan na another source of income. So talagang naniniwala ako na lalaki itong negosyo na ito dahil tinitingnan ko sila sa sino yung mga lalaki ngayon like Andox, Baliwag, nandiyan na sila eh. So kung kaya nila, sabi ko nga sa sarili ko, kung kaya nga nila, bakit naman hindi ko kaya na nandito naman itong business ko ngayon. So gagawin ko lang, magiging focus lang tayo sa negosyo. Huwag lang tayong bigay na easy lang tayong mag-give up. Tuloy-tuloy lang kahit mayroon tayong yung normally, yun talaga yung mga challenges natin, yung mga walang may binta, logi, meron talagang time sa ganyan sa pagsisimula. Yun nga, sinasabi ko, ang advantage lang ngayon sa mga magiging partners, mayroon ng guide, mayroon na tayong mga na-discover na paraan kung paano natin paano maghanap ng negosyo. Dati, minsan mayroon akong nakikitang pwesto na gagastusan ko, tapos yun pala ay di kumikita. Yun pala ay mali pala itong area na ito. So isang challenges din yun kasi dahil nagasto ako ng 50 to 100K, yun pala after how many months lugi ako. Kasi nga kulang pa ako sa mga kulang pa ako sa mga area strategy kung paano tama ba itong nilalagay ko na pwesto. Parang tira lang ako ng tira. So mayroon din ako mga outlets talaga nasirado. Yun ang mga nagiging challenges natin. Pero with that, mga nagiging challenges natin, yun talaga ang nagpapalakas sa atin. Yun talaga ang nagiging, kaya ngayon, hanggang ngayon, tayo ngayon, dumadami tayo. At parang, parang sisiyo na lang yung mga, in case mayroong mga dating na problema, sisiyo na lang yun dahil sa experience natin na dinadaanan. At dahil doon tayo nakabangon. Hanggang ngayon, after 2 years nag-start ako ng business, sarili ko nag-resign ako, hanggang ngayon, so far, yung mga pagpaaral ng mga anak ko, mayroon tayong na-put up na mga properties, doon lang dahil nagsikap at nag-focus tayo sa negosyo. Kung hindi yun, kung siguro maaga ako nag-quit, baka hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa 4 na sulok. Nag-iisip kung kailan ako mag-resign. So at least ngayon, sarili ko ng negosyo, kahit kung ano mang gusto kong bilhin, at least parang kung kaya ko lang, mabibili ko na. Hindi katulad dati na parang wala pa. So ngayon, at least ngayon, okay na. Hindi pa naman tayo mayaman na lang, at least naman yung kumbaga makapag-provide na tayo sa pamilya.
Thank you, Ruel. Meron pa ako isang follow-up question doon. Sa isa terms ng mga raw material na ginagamit mo, kasi yung part ng supplier minsan mahirap hanapin. Pero yung background mo nga is agriculture tsaka poultry, ano? Mm. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng consistent na supplier at saka yung may quality? Opo, importante po yung yung consistent na supplier kasi nga once na-establish mo na yung volume mo, alangan naman today mag-close tayo dahil wala tayong supply, no? So kailangan tayo ng permanenteng supplier kasi nga once tumatakbo na yung negosyo, hirap 'yun pag wala kang permanenteng supplier. So diyan naman sa Luzon ay marami namang supplier diyan ngayon pero sa dami ding mga naglinegosyo man, kukulangin din minsan. Kaya nga sa atin, para itong negosyong ito, pwede mong gagawing integrated. So pwede ka magkaroon ng sarili mong poultry for your own lechonan. So pwede 'yon sa negosyong ito. So kung wala naman, pwede tayo mag-source out diyan sa Luzon. Napakadami namang mga supplier diyan eh. So kaya nga yung presyo din ng manok minsan biglang lulubo, bumaba. Yun nga dahil sa supply na minsan mawala because biglang aakyat. Kasi yung manok naman ay minsan ay unpredictable yung volume, minsan humina yung binta, yung manok doon sa farm lumalaki, kaya pag hindi na kaya nilang i-hold, minsan bubagsak yung presyo. So doon sa mga traders din, meron ding mga kumikita, hindi lang naman sa manok na negosyo, hindi lang naman sa lechon manok. Pwede ka naman magnegosyo ng dressed chicken, live chicken, starting from the old chicks hanggang kakatayan yung manok. Maraming negosyong magawa dyan, pati yung feeds. So napakalaki po ang negosyo na poultry. So marami tayong magawang negosyo nito. Katulad nito sa atin, kung halimbawa dyan sa Luzon, dadami tayo sa mga partners natin dyan sa Luzon. Ito yung tinitingnan ko eh. Kung halimbawa lang, magkaroon tayo ng 1,000 stores dyan, puro mga partners. Di ba lahat kinukuha natin sa mga suppliers, distributors. Kung magkaroon tayo ng cooperative, lahat ng mga partners dyan, halimbawa kung magkaroon na tayo kung mayroon tayong 1,000 stores and then magkaroon ng minimum ng 30 pieces a day, that's 30,000 heads already. So malaking poultry na yan. So pwede tayo magkaroon ng cooperative sa lahat ng mga partners dyan kung ito'y yung binivision out ko lang. So pwede tayo magkaroon ng sariling poultry sa mga lahat ng mga partners or through cooperative din. Pwede din rin i-link natin sa mga cooperative itong ating business na ito. Thank you. Paano mo naman na ma-manage yung income o dun sa costing mo pagka tumataas at bumababa ang presyo dahil nawawalan ng supply o oversupply? Paano mo siya nababalanse? Napakadali po kasi ang lechon manok, katulad sa example competition lang, yung selling price kasi natin pag tumaas na ay di na natin ibaba. Ang presyo ng manok ng supply ay pababa pataas. Katulad example lang, yung selling price natin is 300 pesos. Ang manok minsan ay bumabot ng 150, minsan 130. Pag 150 per kilo yung manok, base lang tayo sa 1 kilo na manok, 150 per kilo, ibinibenta natin at 300. Minsan umabot ng, so kumbaga mayroon kang gross na 150 per piece. Ano yan? Totoo yan. Ito talaga yung presyo dyan ngayon. Mayroon mas mahal pa nga may 320, 360. Pero yung reality, ang price ng supply ng manok ay pinakamahal ay 180. Galing yan sa source ng mga supplier. So kung 180 siya, binibenta natin sa lechon manok at 300. So mayroon ka ring gross na 120. Kaya ang sinasabi ni Sir Marvin na mas madali din. Kasi imagine, pag mayroon kang 30 pieces na maibenta sa isang store mo, tapos mayroon kang 120 or 100 na lang, pag gawin tayong 100, so mayroon kang 3,000 pesos a day times 30 days. So kaya yung 90,000 to 100,000. So yung presyo niyan, pag manage ng presyo, hindi ka na maproblema kasi nga sa selling price mo, nandun na yung markup mo. Ayun nga, yung halimbawa nagiging presyo 150, tapos nagiging selling mo is 300, meron kang gross na 150. Pag umabot pa yan ng 180, ang selling, yung kuha mo sa supplier, malaki pa rin yung kikitain mo, 300 less 180. So meron ka pa rin 120 per piece. So actually ang laki ng markup ng naglilechon. Kaya mapansin mo ang laki na ni Andox, ang lalaki na ni Chokes, ang lalaki na ni
Sino pa dyan? Soon, si Sir Marvin, laki din yan. Opo, so ganun ang Oo. Kaya lang abangan natin. So walang Pero ako po, problema sa malaki na po. walang problema po Malaki na sa talaga. pricing. Ang sa pricing wala pong problema kasi mayroon naman tayong selling price na above ano talaga. Okay. Yun po. Oo. Baka, sino pa? Ipapark ko muna yung question ko. Baka may gustong mag-shoutout muna si Erwin sa mga viewers natin at saka doon sa ating raffle ticket. So, ayun po, shoutout po sa lahat ng nanonood ngayon sa IB Mac Forum, 6,000 viewers po. You know. Shoutout po kay Kasosyo Elmer ng California. Yan, mga kasosyo dyan. KMG Family, Kasosyo Arvin, Urubia. Next, namin siya. Next visitor namin dito sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration. Siya po yung susunod na bisita natin. Novatown and Compare Forever Food Park owner po siya. And mentor din po namin siya personally. And yun po, kung gusto niyo pong maka-avail ng aming raffle ticket, i-share, i-follow, magtag lang po kayo ng 3 friend nyo po. And yun po, i-share nyo lang po sa iba't ibang group yung aming IB Mac Forum sa FB, sa TikTok, sa Instagram para maka-avail po kayo ng aming ticket. I-raffle po natin to this coming January 31. Ang pa-premyo po natin is 2 Siargao ticket, 2 ano ba yung isa? Third prize. Third prize Wensha Spa, second prize Hot Air Balloon Festival sa May Clark, Pampanga po, and ang grand prize po natin is yung Siargao 2 ticket po. Yan. Yan po. Sa mga gusto pong makasali, muli, i-share nyo lang po, i-follow, and itag lang po ang inyong 3 kaibigan. Yun po. God bless po. Yan. Tita Tess, baka meron ka pa rin pong gustong i-shoutout. Yun na pala yun. Tag 3 kaibigan, share, at saka yun. Yes. Paano yan? Itatag ko mga 10. You know. Ako agad. Thank you, Nanay Ana. Yung pa naman yung inaabang ko. Hindi na ako nagtanong. Sige po. Thank you po sa pag-support, Nanay Ana. Oo. So may question pa ako kay Parang may Mr. gusto ko Ruel. itanong pero sige, hindi ko go alam ahead. kung Sige, nasagot Jana. na. Hindi pa siguro? Hindi kasi, di ba Ma'am Tess, yung napag-uusapan yung pricing. Mm. Ibig ko ba sabihin, sir, ano ba to, Food Daddy, meron po kayong at the same time, meron Copy din ka, po Kasosyo Ana. Ulitin mo. Medyo nag-copy po sandali, kasi. kasi kami, nasa Alapap, charot. Hindi, ibig ko po sabihin, sa inyo po yung farm, at the same time, may business. Copy uli. Copy ka uli. Robot. Ay. Robot ka. Pakichat na lang po ako ng question niya na Ana. Itatry kong itanong kay Naging transformer na tuloy. Nanay Ana. You're chatting as a guest. Niya po. Okay po. Thank you. You're chatting as a guest. Guest pala. Charot. Sige po. Yan. Para Si malinaw Sir din. Daddy. Kaya nalinaw na Bakit? nanay. Pwede mo na itanong. Ayan, sige. Malinaw. Ibig Wala na naman. Chat na lang, i-chat na. sabi kasi malinaw na eh. Ayan, malinaw na. Sige, quickly. Ano po ba? Sa kanya po ba yung farm at sa kanya din po ba yung lechonan? Sa kanya lahat. Sa Hindi kanya po, lahat? wala yung Yun lechonan. tanong ko. Hindi pa Lechon po na lang yun po yung yung tanong sa- ko. Apo, Lechon, what if lechon na po, lang po. let's say, di ba po kayo yung may alaga na manok sa farm nyo din galing. Tapos, kayo din yung may-ari ng lechon. What if may nangyari pong peste?
paano nyo po ma-accommodate yung mga pwesto nyo na hindi mawala ng lechon Wala naman pong problema. Actually, wala naman na tayong gagamitin? wala naman tayong farm as of now. Pero there's a time na nagkaroon din tayo ng farm. Pero yung sinasabi pong magkaroon ng peste, wala pong problema. Napakarami pong supplier ng manok ngayon. Kung meron kayong farm na halimbawa magkaroon ng ganyan, marami pong supplier, so wala kayong problema kung in case magkaroon ng ganyan. Dami pong mga supplier ng manok Ah, ngayon. Kukuha din sa tayo sa part labas nyo kung in po, case wala po pa kayo naging problema gano'n. wala naman so far po. Mas maganda kung meron nga tayong sariling farm What? kasi nga mas Ah, opo, let's say, what if nagkaroon po kayo ng ganong problema? Ano po yung mga action na ginagawa niyo? About the supply po, wala namang ayun nga, yung marami naman tayong contact, no? Marami naman tayong contact ng mga supplier. Pero sa farm naman, kung meron kaya nga pag mayroon kayong mga farm, siyempre meron naman tayong mga doktor. So, mag-maintain din tayo ng mga so doon na sa production side naman 'yan, 'di ba? Kung magkaroon tayo ng mga ganun, mga problema. Pero since ang manok ay napakalaki ng industry, napakaraming mga supplier, napakadaming mga kumpanya. So, di ka makaproblema sa supply. Ano lang 'yun, presyo-presyo lang 'yun. So, ang ibig ko sabihin, may mga contact naman po kayo ng mga ibang Yes po, ma'am. supplier aside dun sa kinukunan nyo ngayon. Tama po. Okay po. Yun lang po kasi syempre, tama. Salamat po. Sige, tatanong ko na. Maghihingi lang kami din ng advice kasi bago rin kami dito sa larangan ng pagbi-business, hindi rin naman kami ganong katagalan dahil nag-start din kami ni Kasosyo Erwin, nung magti 3 years ago. So ang question ko sa iyo, paano ang technology at saka yung social media na nakatulong dun sa business mo? Gaano kahalaga siya? Para may advice mo dun sa iba. Tawag nito. Napakalaki ng tulong ng social media. Kasi tulad ngayon, madali na lang natin hindi na kailangan, dati naman TV sa radyo, di ba? So meron naman may YouTube, may Facebook. Tulad ng pag mag-open tayo na ngayon ng stores, pwede ka mag-Facebook ads, pwede ka naman magpa-boost doon sa area mo kung saan ka nag-open, how many kilometers radius sa area mo na saan i-open, magpa-pop up yung pangalan ng yung lechonan kung i-advertise mo sa Facebook. So, yun, isang napakalaking tulong din yun. So, sa pangalan din naman, yun nga, doon, ang laki talaga ng tulong. Iba dati na ang source mo ng kung saan ka magpa-advertise, TV, radio. So, malaki ang Ngayon, na lang, halos may free pa nga dahil may mga pupunta dyan na mga vlogger. Kung magkataon na yung vlogger na kino-cover ka na sikat, so madaling magba-viral ka pa. Malaking tulong ng social media po. Mas madali yung marketing hindi ka na Mas katulad madali po. na dati Ang isa laki lang ng ang channel, oo. Talagang laking tulong po. Katulad sa akin, kung wala si YouTube, ay paano kung magkaroon ng siguro more than 100 na siguro yung partners natin. So napakalaking Oo. tulong po. So At saka importante talaga. yung mga nagkakaroon ng mga businesses, so mag-open kayo ng Facebook account, gagawa kayo ng Facebook page para na pwede naman makatulong talaga yan. Makatulong talaga yan sa mga nagninegosyo. Kahit sa YouTube, pwede naman gawa ng YouTube channel nyo sa parang documentary na lang din. Pero who knows, someday magiging isa yan sa daan kung lalaki yung negosyo natin. Katulad nga sa akin, kung wala si YouTube, hindi din ako magkaroon ng maraming partners. Si Facebook, Ang laki talagang tulong. Napakalaki. So doon naman sa background mo, kasi yung background mo, accounting, naman may papayo mo? Gaano kahalaga ang accounting sa isang nagsisimulang magnegosyo o nagbi-business? Oo, nagiging tayo sa negosyo, kahit naman hindi kayo accounting graduate, magiging gawin nating gawain na magko-compute palagi sa
negosyo natin. Number one, itong mga markup, itong kikitain natin. So, pinaka-basic na accounting na yung magkano yung puhunan mo, hanggang kailan ito babalik. So, napaka-importante yon. Record natin yung ano natin, meron tayong sariling inventory. So, pag maghanap din tayo ng negosyo, ang pinakamadali na ninegosyohin ay yung kukunti lang yung inventory mo, and then pinaka the best pa rin is pagkain. So sa negosyo na ito, tulad sa atin, meron lang tayong 3 produkto lechon manok, liempo at lechon belly. So normally itong lechon manok at saka liempo nandoon palagi sa store mo. So inventory lang naman yun. Ang accounting doon is ano lang, yung beginning inventory plus receive mo ngayon, tapos yung less mo is yung sales, yung nabibinta, at saka yung ending. So napakadaling i-trace sa may-ari ng negosyo. Yung pinaka-basic na inventory lang. And then as accounting, kailangan natin kinukompute palagi yung binibili natin, kung magkano yung standard talaga yung kikitain natin. Yung kumbaga standard yung markup mo, kung standard mo ay 20% or 30%, dapat hindi bababa yung markup mo. Mas malaki pa nga yung iba diyan eh. So, yun ang napaka-importante. Compute po palagi. Hindi pwedeng binta ka lang ng binta tapos yun pala logi ka na. Kukomputin lahat na expenses i-covered natin na by the end of the day lumalabas na kumikita ka talaga. But normally sa negosyo maganda na yung 20 to 30% up sa markup natin. Pero dito sa manok napakalaki, minsan abot ka ng times 2. Kasi nga yung supply, yung presyo ng supply biglang bumababa. Tulad ngayon, yung selling price is 300. Yung presyo ngayon ng supply is makuha natin at 150. So that's 100%. Double yan, diba? Yung puhunan mo is 150, may binta mo rin at 300. So napakalaking po. Ganun po. Sige, thank you. Oo. Maraming salamat dun sa sa nuggets na mga idea niya, ang gagaling. So, meron pa ako isang medyo challenging kasi itong question na to. Ayoko sanang itanong. Pero dun sa pagbi-business ng na kailangan mo ng raw material, ano yung mga nagiging social responsibility nyo as a customer dun sa mga farmers o nag-grow ng mga manukan o ng mga kinukuha ng materials na katulad ng mga raw material na ginagamit mo dun sa lechon manok o sa liempo? Yung mga supply mo na yan, anong mga social responsibility ang binibigay nyo dun sa mga farmers o mga growers o mga nagpo-poultry na nagsusupply sa inyo na kamo nga nadodoble yung kita nyo, pero paano yun na ibabalik yung responsibility nyo dun sa inyong supplier? Ang kasi normally kasi yung negosyo ngayon sa lechon as a dressed chicken ay through mga distributors. So mas maganda nga itong mga lalo na itong mga maliliit na mga farmers katulad ng mga nag-backyard racing lang. So pwede naman tayo bibili direct sa kanila. So kailangan lang nila makipag-ugnayan sa mga katulad natin na naglilitsyon. So kung kaya nilang mag-produce, mayroon silang sariling farm. Kasi yung tinitingnan ko dito yung mga maliliit lang na backyard farmers. Yung mga lalaki walang problema sila kasi mayroon na silang sariling litsunan din eh. Sino ba dyan? Halos sila mga lalaki mayroon na sariling litsunan. Yung gusto nating matulungan itong mga maliliit na mga backyard farmers. So halimbawa dito lang sa poultry industry, kung meron tayong mga backyard growers na gustong magbibenta sa atin, lalapit lang sila doon directly sa mga naglilitsyon. Kaysa doon pa sila sa mga di-deliver nila sa mga distributors kasi papatong ba sila? Yung mga distributor is papatong sila ng 15 to 20%. So kung kaya nila mag-supply doon sa mga direct mga retailers, mas maganda para mas malaki yung maitulong natin sa kanila instead na bibinta nila sa atin at sa mga distributor binta nila at 130, dito na lang sa atin bilhin natin at 150. So kailangan na lang tulungan natin sila malapit directly sa mga mga katulad nating naglilitsyon ng manok. Pwede silang direct kung kaya nilang mag-produce, kung magkatay ng katulad din ng mga malalaking kumpanya na dinidress nila. Kayang-kaya naman 'yon, Kasi yung mga malalaking kumpanya, na yun sa kanila meron na silang mga sariling market eh. Pero doon sa mga farmers, 'yun ang titingnan ko.
pwede silang mang-direct. Ayun nga, kung gusto mo pa nila magsariling lechonan, mas maganda. Yung mga produce nila, parang farm to table na rin. Kung meron silang sariling farm, kung ilan ang capacity niyan, gawa na rin sila ng lechonan para mas laking kikitain po. Mas maganda. Oo, Mm. galing. Mm. Galing, ang galing. Oh, ikaw na, Erwin. Thank you, Ruel. Thank you. Good example po niyan, ma'am, is tingnan nyo si Chokes to Go. Si Chokes to Go, sariling produce yan. Pero malaking kumpanya sila, ha? Napakalaking kumpanya nila. Pero farm to table pa rin yan. Sa kanila yung from breeder hanggang nililitso na binibigay sa mga tao. So, talagang magsusurvive ka kung gano'n yung setup ng inyong business. So, gano'n din sa mga farmers natin, i-encourage natin na, lalo na yung mga maliliit, nag-start pa lang, yung sariling produce nila, ibibenta nila as dressed chicken, sila na yung magbibenta, meron silang sariling retail store, and then pwede sila magkaroon ng lechon manok business din. Marami open po tayo sa mga partnership ng ganyan. Sa Ay, lechonan. galing. O yan, yung mga viewers po natin ng mga farmers dyan na nag-grow ng mga poultry. Kontakin na po Opo. natin. Totoong talagang problema yan sa mga backyard racers. Kasi nga wala silang mabintahan. Yun lang pinaka nila is ang dali lang po magpalaki ng manok except kung aabutin sila ng mga piste, pero kung maganda yung takbo ng inyong manok, maganda yung tubo, ang isang problema nila yung pagbibinta. So yun yung ko dati kasi nagiging grower din ako eh. So nagpo-poultry din ako. So yun ang problema minsan kung wala kang mabintahan. Parang at mercy ka, binibinta mo lang at this price, palugi minsan, almost tabla din. So mas maganda kung mayroon kang sariling retail store katulad nito, lechon manok at saka yung dressed chicken retail store. Talagang hindi ka mo problema sa presyo, kitang-kita ka talaga. Babalik sa iyo yung may Oo, yun nga, good example si Chooks. Wala lang siyang problema chicken sa din pala yun, Oo. So, one last na lang para sa akin. Ito lang, ko lang to talaga. Mag-bearer ko to kasi gusto ko ring makita dahil ito yung research namin dito sa Batang Balintawak in terms of pricing. Minsan kasi 'di ba tumataas at bumababa ang pricing Meron bang sinusundan ang mga food business na katulad mo o kahit yung iba pa na yung pricing naka-imposed by the government o bahala na kayo mag-pricing? Meron ba kayong code of conduct na kailangan yung hindi niyo ma-exploit yung price ng isang ng produkto? Wala naman po. So far naman, mas tayong mga maliliit na mga naglilitsyon, mas mababa pa nga tayo sa kanila eh. Yung iba dyan, nag 360, 320. Ito sa atin is, dito lang sa Cebu is sa akin katulad example is binibinta ko lang at 280. So, wala po naman tayong sinusunod. Ang government naman wala din naman silang ini-impose na wala po naman. So, kumbaga, sa mga maliliit na mga naglilitsyon, it's very competitive market pa rin. Kayang-kaya pa rin papasok kasi nga itong mga malalaki, mahal din naman yung lechon manok nila eh. So sa mga ang laki pa ng market ng lechon manok lalo na sa mga maliliit na mag-start, ang laki pa, kayang-kaya pa natin papasok. Kasi nga yung presyo natin ay kayang-kaya. Laban na laban. Very competitive. Oo. Kasi Saka yun nga rin. sir. Oo, yun nga rin ang ko kasi nga dito sa Batang Balintawak talagang gusto naming malaman kung ano yung mga reason bakit nagkakaroon ng mga exploitation o katulad yung mga malalaking kumpanya in-exploit nila yung pricing o yung mga prices ng commodity. Although sabi nga natin wala tayong sinusunod dyan sa Pilipinas, advice lang ng government. Ayoko naman mag-disagree sa akin si Diyos kasi government to, local government unit siya. Pero wala ba tayong mga commissioner na nagsasabing ito lang ang dapat mong competitive price yun na hindi na kailangang mag up to ceiling kayo o ma-exploit na katulad ng sibuyas o kaya ng yung mga ganyan. Wala po sa manok. Dati nga dati yung talagang problema sa yung nagre-raise ng mga poultry. Ang dating problema doon sa nagmamanok ay yung oversupply. Pag mag-oversupply na, pag flooded na yung market, ang kawawa yung nagpo-poultry kasi nga yung merkado, yung mga
itong tawag na itong biyahero, hindi bibili ng, kumbaga, babaratin nila yung mga kumpanya. So Totoo. pagdating sa Oo. merkado naman, kasi nga ang manok kasi ang bilis mag-deteriorate eh. So kailangan bilisan yung presyo din. So halimbawa ngayon mayroon kayong harvest, tapos hindi mo bigay yung presyo. So maiwan sa farm yan, tutubo yan for I think is 300 grams per day. Pag hindi yan maibenta yan today, next day, lalaki naman yan, kumakain ng maraming feeds, lumalaki, Costing niya. lalong mahirap ibenta. So ang ginagawa ng mga kumpanya, binaba agad yung presyo. So, ganun ang dating mga integrators, itong mga malalaking kumpanya. There was a time na talagang nalulugi sila. Kaya si Bounty Fresh yan si Chokes eh. Pumasok siya sa retailing. Iyan ang solusyon niya. Kaya ngayon, hindi na sila na problema sa supply nila. Parang stabilize nila yung volume nila dahil sa retailing nila na business. So kaya Sige. advice ko sa mga farmers na maliliit, kung papasok man sila diyan, magkaroon din kayo ng retail store para sigurado kayong talagang hindi kayo malulugi kung meron kayong retail store. Kasi O kaya presyo mo yan kontakin ka. Tama po, Okay. pwede po. Oo. Sige. Thank you. Maraming salamat. Wala na akong question, Erwin. So you can take over. Thank you. Sir Jerry, baka meron ka pang question kay Sir Yes. Ruel. Sir Ruel, dalawa lang question ko, yung magkano magiging initial investment para maging business partner nyo, and yung return on investment, ilang buwan, yung karaniwang tinatanong ng mga future investors sa company mo. Thank you, sir. So yung yung business package natin, partnership package, yung 90K, 90,000, mayroon na yung kasamang indoor griller. Yung gamit, yung basic na gamit like chopping board, chopping knife, meat injector. And then meron tayong kasamang isang case ng panimpla. That's good for 200 pirasong manok. That's 3,500 good for 200 pieces. Libre na po training, and then yung mentoring is lifetime. Nandito po tayo palagi tumutulong sa mga gustong magiging negosyante sa lechon manok, no? So tutulungan po natin lahat, wala tayong pinipili. Meron lang tayong mga kunting maliit na simple na lang na kailangan tayo, hindi lang tayo magkompetensya. So halimbawa darating yung panahon dumadami yung mga partners, yun lang ang control natin na hindi tayo pwedeng dikit-dikit. So yun ang control ko. So lahat ng mga partners na magkaroon silang another store, one payment lang po sila. Bali yung 90K, one payment lang po lang din, and then yung next store nila ay griller na lang po yung bibilhin nila sa akin. Yung griller na yon, i-registered ko yun as new partner, hindi na sila magbabayad ng 90K, griller lang is 35K. Good as new store, new partner na rin yun. Re-record ko yan na on that place, mayroon na tayong partner, hindi na pwede maglagay dyan kasi nandun na yung yung partner na nauna. So walang limit po, wala pong limit kung ilang store gagawin nyo. One time payment lang yung partner package, then lahat po ay bibilhin nyo na yung griller. Napakasimple po na. Si Don Alfonso. Yun. Ano pa ba yun, sir? Mayroon ba akong dinasagot? Tama naman. Ito lang, sir, yung last question ko, yung return of investment, estimated or certain... Opo. Yung return of investment po, rough estimate sa isang store, kasama na po yung yung partner package na 90K, pinakamalaki na yung 300K. So yung 300K, depende naman yan sa magiging store mo. Pero based doon sa mga partners natin, 3 months, mayroong 4, 5, 6. Pinakamatagal na siguro yung 1 year. Kasi nga, mayroon tayong partner na nagsimula siya in 1 year time, nakapag-create siya ng 3 store. Ibig sabihin, ni-roll na lang niya yung kita noon sa first how many months, and then after 3 months, gumagawa na siya another store based doon sa kinikita niya. So ibig sabihin, kung mayroon kang 300, i-roll mo yan in 1 year time, nakaroon ka ng 3 outlet, so maging 4 months lang yung return of investment mo po. So as I said, depende rin yan sa pwesto na pinapatayo natin. Kung talagang malakas yan, ayan sinasabi ko, gold mine yan. Pwede ka magkaroon yan ng
50,000 a month to 100,000 a month, kaya po yan. So, depende pa rin po sa pwesto nyo. Okay, thank you. So, Yes, sir. ako naman magtatanong, siguro uling question for this forum. Bakit sa tingin niyo po maraming nag-uumpisang negosyo sa panahon ngayon? Itong season na to, bakit parang ang daming nagsusulputan ng mga negosyo or maraming gustong magnegosyo sa panahon ngayon? Siguro sir, nakita nila ang hirap. Ang hirap ng buhay, and then ang nakikita din nila, talagang maraming yumaman sa negosyo. Nakikita nila na ito yata yung pinaka the best negosyo pa rin. Dahil sa nakaraang taon na daming, 'di ba? Dinanas natin kahit mahirap, 'di ba? Ang nagsusurvive ang mga businesses eh. Yung mga empleyado, yung ibang walang trabaho, 'di ba? Pero may yung iba yung negosyo buhay na buhay. And then kung mapansin mo, lahat ang negosyo ngayon parami ay pagkain pa rin. Pinaka-basic na negosyo na madali, at saka yun din pa rin ang madaling simulan na negosyo, pagkain. Hindi ka pa mahirapan pag pagkain yung simulan mong negosyo. Okay, thank you. So, ayun lang po yung huling tanong ko. Meron pa po ba kaya, Sir Marvin, Tita Tess Molina? And sa mga kasama natin sa loob ng Zoom, baka meron po kayong tanong, Sir Josh, Alvin, and Nay Ana, baka may tanong pa po kayo before natin i-close yung IB Mac forum natin. Last call po. Okay, mukhang wala na po, tita. So, yun po, nakakatuwang maging bisita po kayo dito sa aming integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration, which is ang dami namin natutunan about sa poultry business, lechon business, and all about sa manok. Napakadami pong nakapulutan ng aral, sigurado yung mga nanood nitong IB Mac Forum po natin. And muli, salamat po sa pagpaanyaya na maging visitors po namin, and hoping maulit po ulit in the future po. And Sure thank you sir, po. sure. Thank you din, Yan, thank you sige, din. pa dito. Thank you din po, sir. Nakamute po kayo, Tita Tess. Ay, thank you, Sir Ruel. Maraming salamat at na-appreciate namin yung attendance mo dito. Maraming salamat at nandito rin si Marvin dahil hindi ka namin makikita kung wala si Marvin dito. Opo. Maraming salamat. At saka din sa kung halimbawa may mga mag-subscribe, ida-direct na lang namin sila sa iyo, no? Lalo na kung may mga supplier ng mga backyard ng mga chicken na yan. Oo, sige. Alam mo, maganda rin yung idea na sinasabi mo, yung cooperative na naturally ni pwedeng I really looking forward na makatrabaho ka rin namin diyan sooner or later. So maraming salamat. So sa lahat po ng mga viewers at saka yung mga gusto niyo pong mag-join, ginagawa po namin ang IB Mac o live po ito every Wednesday from 5 to 6 p.m. ng hapon dyan sa Pilipinas. At saka dun po sa mga gustong mag-join na taga-ibang bansa, please contact po si Kasosyo Erwin Negrito o ang Batang Balintawak. At kung gusto niyo naman mag-email at mag-avail po o gustong magkaroon ng subscription, mag-subscribe lang po kayo dun sa www.batangbalintawak.com at pa-email na rin din po si Batang Balintawak. At ganun din po, at kung gusto niyo mag-business ng katulad nila kasosyo tuloy nila Sir Food Daddy na ni Ruel sa Don Ricardo. Don Ricardo. Sige po, kontakin niyo lang po kami at saka ipapasa namin yung email. Paano kayo pala makokontak Ruel? Ano po ma'am, mayroon tayong Sabi ako. Sabi ganun. yung email, lang sa YouTube ko po agad. Yung sa messenger ko is direct, Galolo or okay. Food Daddy. Yung YouTube ko is Food Daddy TV. Thank you. At saka si Jos, maraming salamat. Andito ka. Happy New Year pala sa inyo dyan sa Aritaw. At saka kamusta sila Sir Berwasan? Opo, maraming salamat po. Thank you. Jos, sabihin ko rin kasi kukontakin namin kayo. Nagkaroon na kami ng may maganda na kaming setup ng pricing in terms sa kabuuan ng bagsakan. So ipapasa namin sa inyo yan sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Group.
At yan po ay magiging available na reference nyo para yung pricing natin sa kabuuan ng Pilipinas ay maging patas at magkaroon tayo ng ng hindi ma-exploit yung mga farmers natin in terms of sa pricing nila. At saka kikita pa rin. Oo, sige. Ipapasa Opo. namin Ma'am, sa pwede inyo. na rin po kami magbagsak din po sa inyo kasi Yes, we of have course. Opo. Direct na ibabagsak na po namin sa Balintawak if possible, ma'am. We have Ay, also opo. direct na lang po, ma'am, if possible. Oo. May landing site po tayo doon na area na pwede nyo nang gamitin. Si Erwin nakakaalam yan. Meron kaming may project dyan na isa na doon siya, fit in doon sa nyo, sa ating bagsakan. So yun. Marami pong salamat. Yun lang, Erwin, wala na akong sasabihin. Thank you. Okay. Thank you, Sir Josh. Sige po, connect po ulit tayo sa chat na lang Opo. po para mapag-usapan po natin yung strategy about dyan. And yun po, muli Salamat kami po po. Team Batang Balintawak, humingi ng pasasalamat sa aming bisita ulit, Sir Roel, Pudaddy TV, pa-subscribe ay magsasubscribe na rin kami, sir, baka maging partner nyo rin po kami in the future. Yan. Woohoo! Yan, sa mga gusto pong magbukas ng lechon manok na wala kayong knowledge about dyan, panoorin nyo po yung mga vlog ni Pudaddy TV. At hindi And kailangan mag-franchise ng kalahating milyon. no need to franchise. Ang need lang is Apat na makausap branch lang. yun. Ay, 5 branch pala yun. So, ayan po, muli, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration po namin. And next week po pala, i-shoutout ko lang, Kasosyo RB ng ating bisita na may-ari ng Nova Town and Kumpare Forever Food Park. Sila po ang kasama natin yon. Kasosyo Malupit Group at Kasosyo App. Kasosyo App, Kasosyo Malupit Group, Kasosyo Tambayan. Diyan po kami nagkita ni Tita Tess Molina. Kung gusto nyo makahanap ng malupit na mga makakasama sa inyo negosyo, ayan, i-subscribe nyo lang yung Arvin Orubia page ng YouTube na mentor po namin yan. Sir Marvin, last remarks po. Okay na. So, yun ulit. Thank you, Sir Ruel, sa Thank you. sa aming invitation. And I hope, sabi ko nga kanina sa training nating dalawa, mag-grow yung lechong manok dito sa Manila na galing Cebu sa natin, yung business natin. Don't worry, sila Ma'am Tess and Sir Erwin, magtatayo yan. Huwag ka mag-alala. Mga 5. Yes, si Kasosyong Ana, si Alvin, ayan. Actually, di pa naman kalat na kalat dito sa Luzon ang kanyang business. Kasi maraming ang competitor, pero lumalaban na ngayon sa lasa pa lang. Papatikin ko sa inyo, huwag kayong mag-alala, BBM. Yay! May co-open nga pala si Kasosyo Marvin tuloy. Sir Marvin ng manukan niya, i-vlog natin yan. Yung titikman natin yung manok. Ay, naku, manukan ba? Kasosyo Ay, Erwin, invitahin ko, lahat po kayo invited. Mag-open po ako sa, baka March po kasi under construction siya ngayon. Ang pangalan po ng ating business, i-reveal ko na, naka-DTI naman na yon, Don Alfonso's Lechon Manok and ano nga yun? Liempo House. Nakalimutan pa si Reno. Ang sample po ay 290 pesos po per piece ng manok. May kulang pa ba yan? Kakaloka. Invited ka, Nanay Ana, sa March. Iimbitahan kita doon. Di ka pwede Ba naman, syempre ako pa ba, ipalag ka rin kaya to. Sige. Go. So, salamat, Sir Roel, kasi Sige sir. kakalat natin business sa'yo. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin. Tutulungan mo kami. Ayan po, si Ma'am Tess. Ayan. Okay. Thank you so much. 6 o'clock na mo. Lampas na tayo. Sige po. God bless, Bye-bye. God bless. God bless po. Ikaw, Tita, may last remarks pa ba? Baka may gusto mo. Okay na. Okay Bye, na, Sir everyone. Bert. Thank you. Bye, everyone. Thank you. Next week po ulit, Wednesday, same time. God bless.